Dahil sobrang init ng panahon kaya naisipan naming maligo. Kaya samahin nyo kami ngayon at tayo pupunta sa aming paliliguan. Let's go! Bangking! Oh, hindi. Talibel. 6, 7. Oh, Diyos ko, ang bata. Ay, masay matagdag ka naga. Dahil hay ka mo, danay, day. Tantan! Hi, danay, sa kon nga. Bato lang naman sila. Danay, hi! Welcome to my vlog. Look balati guys. So. Di mo kagid na. Go Alden! So fast forward nga mga Inday, nakarating na kami sa aming papaliguan. And itong view niya guys, sobrang chill lang. At dahil sobrang mainit ng panahon ngayon, marami nang naliligo doon sa unahan. Kaya dito na kami napadpad sa dulo. Pero okay lang naman yun mga Inday dahil nga napakaganda naman ang view dito. At wala masyadong tao kundi kami lang. Kaya magpre-prepare na kami ng aming mga pagkain. And by the way mga Inday, dahil hapon na nga nang magdesisyon kaming maligo dito, kaya hindi na kami nakapag-prepare ng pagkain. Nagdala lang nga po kami ng mangga dito at nagluto ng bagoong at saka nagdala na rin kami ng kape dito. Ang sarap magkape sa ganitong vibes. Tignan nyo naman kasi mga Inday, sobrang lalim ng tubig ngayon. And yun lamang mga Inday, dahil hindi nga tayo marunong lumangoy kaya manonood na lang ako sa kanila. Ang sarap sanang maligo dito mga Inday dahil nga sobrang lalim ng tubig at saka napakalinis pa. Kaso nga lang ang problema ko lang ay hindi ako marunong lumangoy. Kaya nga eto, napaupo na lang ako dito at magbi-video na lang. And by the way guys, i-flex ko lang pala yung mga cousin ko nakaupo lang dyan. Dahil nga sobrang init pa daw. Ang sakit pa sa balat maligo. Kaya eto muna, magchichikahan na lang kami dito. And yun na mga Inday, nagsimula na silang maligo yung mga lalaki dito. Kaya tignan mo naman dahil marunong silang lumangoy. Kaya ayun, magda-dive daw sila. Tignan natin. O ayun na, nag-dive na nga yung isa kong cousin at nasumunod na rin yung isa. Pupunta daw sila sa gitna ng dagat. Ewan ko ba, naiinggit ako sa kanila dahil nga marunong silang lumangoy. Ako hanggang dito lang sa tabi. Natatakot kasi ako guys kasi nga meron na akong anong tawag doon? Phobia? Ewan ko ba, basta may tawag doon guys na natatakot na ako sa tubig kasi muntik na ako noon malunod kaya hindi na ako pumupunta sa malalim na parte ng dagat. Dito lang ako sa mababaw na na tubig. Yung kaya ng katawan ko ba at hindi abot hanggang ulo, hindi taga umapaw sa akin, takot ako doon. And by the way guys, tignan nyo naman ang view guys, sobrang ganda ng dagat at sobrang linis pa. And ito, masarap pagmasdan, ang sarap maging dito, ang sarap mag-relapse sa ganitong vibes. Yung kapag may problema ka, ang sarap pagmasdan yung tubig na umaalon. Tapos, ang sarap maghagis ng bato. Yung parang gusto mong kausapin ang dagat. Bakit ganito? Bakit ganito yung nararamdaman ko? May ganon. Chares! So, ito na nga, fast forward, papakita ko dito sa inyo mga Inday yung view dito sa kabila. Ito lang yung guys, yung diretso ng kaharap naming view. So, ito yung puno dito. Nag-iisang puno siya guys. And sobrang ganda dito kasi hindi mo mararamdaman naman masyado yung init kasi nga may puno pa rin kahit papano. Yung lamig at ang
ano ng hangin, sobrang refreshing niya guys. And dito naman sa kabila, ang sarap naman paliguan kaso ang lakas talaga ng alon na dadala kami. And kami dito mga babae hindi pa nagsimulang maligo dahil nga nag-uusap-usap pa kami. Ewan ko ba. Basta ano lang, banding like cousin, sister-in-law, basta family bonding lang together with the kids. Yung ano, kahit wala kayong pera, basta nag-share kayo ng ano, happy moments nyo together. Dahil ang pera guys, hindi naman natin madadala to hanggang sa pagkamatay natin, 'di ba? Yung memories natin together, yun yung sarap balik-balikan someday na yung naligo kayo, ay, yung ganung mga vibes na pwede mong ikwento sa iyong mga ano, next generation ba, na noon naliligo kami ng mga cousin ko doon sa ganitong lugar. Alam mo yon na itong YouTube ko, gusto ko siyang balik-balikan someday kapag nagtanda na ako, yung mga kids ko, may ano sila sa ano, memories ba, yung may babalikan sila na si mama pala ganito, ganyan. Yung alam mo yun, nakakasaya sa puso na kahit walang-wala ka, kahit wala kang pera, yung basta makapag-banding lang kayo together with your friends, with your cousins, with your family. Parang ganung vibes lang. Feeling mo marami ka ng pera eh. Ang pera kasi, ano, madaling mawala. Pero yung memories nyo together, forever yun eh. Treasure nyo yun forever na itong memories na to hindi mabubura or mawawala. Hanggang huli, nandyan siya. At pwedeng balik-balikan ng mga future granddaughter mo or mga anak mo. Ay, ang mga tita ko pala, dito kasama namin naliligo nung mga grade school pa lang kami, ganun. Yung may share sila sa kanilang mga kaibigan someday na yun nga, we have a get together as a family. Hindi naman kasi ang pera basihan para sumaya, di ba? Depende na lang siguro sa ibang tao if ganun yung kanilang pananaw sa buhay. Meron naman kasing iba dyan na gusto nila marami silang pera pero hindi sila masaya. 'Di ba? Ganon 'yun. Merong anong tawag dito? Merong ibang tao kasi na marami silang pera pero kulang sila sa get together na tinatawag, yung bonding bilang isang pamilya. Yung iba nga naiinggit dahil nga ang dami nating pera pero hindi tayo masaya. Parang ganung mga words ng ibang tao. O maraming nagbabash sa akin through my Facebook na gala daw ako ng gala kahit wala akong pera. You know guys, alam nyo kahit wala akong pera basta masaya ako. Yung dahil ang memories hindi naman natin madadala, memories madadala natin to forever. Yung pera hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Yes, treasure natin na may pera tayo, makapag-ipon tayo para sa future kids natin, nandun na yon. But yung memories natin kasama yung pamilya natin habang buhay natin itong balik-balikan. And pagdating ng edad ko na kung umabot mo ako ng 100 years someday, makikita to ng mga granddaughter ko na ay ganito pala ang buhay noon. Yung kahit lubog ka na sa utang, stress ka na, may mga depression ka na nararamdaman, yung kahit nasa'yo na yung buong mundo, ang bigat na ng ulo mo, kaya mo pa rin sumaya. Alam mo yun, yung feeling na gano'n, na kahit punong-puno ka na ng problema, pero kaya mo pa rin ngumiti at sumaya. Katulad ng ganitong mga senaryo. Ang dala namin kape lang, tsaka mangga, bagoong, tubig, at bumili lang kami ng curls at napadaan na rin kami sa isang sari-saring store, bumili ng coke. Mga ganong senaryo lang ba guys? Hindi naman
ang pera basihan. Pag gumagala tayo, marami na ba tayong pera? Di ba hindi? Nasa sayo na yun kung paano mo siya, kahit gumagala ka, paano mo siya mababudget na hindi ka napapagastos ng malaking halaga. Ganong point yun. Gagastos ka lang ng 100 para sa gasolina or 150 or 200 para sa gasolina at pagkain na pwede mong i-share sa iyong pamilya or sa iyong kaibigan or sa loved ones mo. Diba guys? Sa ganung paraan, napapasaya natin sila. Hindi kasi yung pera yung basihan Yung iba kasi binabash nila ako dahil daw feeling mayaman ako. Napaka ungrateful ko for what I have. As selfish ko daw. You know what guys? Hindi ako ungrateful sa buhay ko. Napaka-grateful ko. I'm blessed dahil may mga tao pumapalibot sa akin. Handang magmahal, handang tanggapin ako sa kung anong meron ako. And yes, kahit gumagala man ako, hindi kami gumagastos ng malaki. Dahil nga guys, budget friendly lang yung kaya namin. Bumibili lang kami ng talong, okra, at nagsasaing ng kanin. Meron kaming dalang isda at ang isda worth 50 pesos. Pinagkakasya namin yan. Alam mo yon para lang makulayan yung mga drawing na hindi nakulayan noon. Yung gusto nyong mag-nature trip, gusto nyong maligo sa tabing dagat, gusto nyong tumambay sa gitna ng kasama ng sunset, pero hindi nyo magawa dahil wala kayong pera. No guys, magagawa nyo yan. Magagawa nyo yan kahit wala kayong pera. Nagagawa nga namin na simple lang kami. Meron lang kaming 20 pesos. Kakain na kami ng kwek-kwek or siomay or fishball. At may baon lang kaming tubig. O diba? Nature trip. Or Girl Scout lang ang tawag doon. Kaya guys, wag kayong mag-isip na kapag gumagala ka, gastos agad. No. Ang material nga napapalitan. Ang pera napapalitan. Pagtrabahuin natin ulit yan. At makikita natin ulit yan. Pero yung memories natin together, ay hindi mo na yan mababalik habang buhay. Yan yung tinatawag na yung get together nyo together with your family. Share love. Share love. Share your pain to them. Share your stress. Share your depression. Share all thoughts that you want to share to them. They will listen to you. No matter who you are, no matter what you are, just stay who you are. Yes, guys. Yan yung mga tips na kailangan mong sundan. Kung may nararamdaman ka na gusto mong i-share sa family mo, sabihin mo. Huwag mong ikimkim. Hindi magandang tumatago ka ng sekreto. Kailangan mo siyang ipalabas sa iyong mga kaibigan, pamilya, o sa mga taong gusto mong paisabihan. Dahil guys, ang buhay ay isa lang at hindi na ito maibabalik pa. Tulad nga sabi nila, no rewind in the world. In the world, no rewind. Tama nga naman yun. Walang rewind sa mundong ito. Kundi, yung mga memories nyo na lang ang pwede mong balik-balikan habang buhay. Na magkasama kayong lahat, buo kayong masaya, yung mga anak mo, yung mga grandchild mo someday, mababalikan nila ito. Pero yung buhay mo, iisa lang yan. At walang rewind sa mundong ito. God knows, may rewind ka sa kabilang mundo. Kumbaga, dapat ini-enjoy mo ang buhay mo sa lupa. Dahil pag kinuha ka na ni Lord, hindi mo alam kung anong buhay mo sa kabilang mundo. Kaya guys, huwag kayong magsisi kung gumastos man kayo
Basta kasama mong pamilya mo, masaya kayo na bumubuo ng mga pangarap at mga kwento kasama ng mga anak mo at ng iyong magiging apo. Alam mo yon, masaya talaga ang buhay pag walang gulo, peaceful lang ba, walang sakit, wala kang nararamdaman na kahit ano sa iyong sarili at wala kang pinagmamalaki. Ako guys, wala akong pinagmamalaki, wala kaming pera. Meron kaming pera pero tamang-tama lang. And grateful ako doon and blessed ako doon kahit paano na provide namin yung mga pangangailangan ng mga anak namin na paminsan hindi natin maiiwasan yung humihingi tayo ng tulong sa ating pamilya. Yes, dahil nga kailangan din natin ng masasandalan. Kung pagod ka, kailangan mo rin ng makakausap. Yung kung wala ka ng malalapitan, you need to be survive. Hindi naman natin hawak ang mundo. Kailangan nating magpakatotoo kung anong meron tayo at kung anong wala tayo. Kaya guys, be grateful for what blessings that you have in life. So dito ko na muna tinatapos yung vlog ko and see you on my next vlog. More share and follow me on my social media accounts on my YouTube. And don't forget to click the notification bell para palagi kang updated sa kwento ng buhay ko. Bye guys! I love you all. More shares.